sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit ganon? Abay, 6 days na lang Independence Day na, ha? Abay, wala pa akong makitang Philippine flag sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Buwang hindi kasama sa budget. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Okay, itong endorser ni Kato Nying, ha? Ayan, PNP Chief. Ayan, General Kulasa Torre III, ha? Ayan, aba, in-endorse ba naman yung Ensimada at James Coffee sa Kato Nyings, ha? Abay, General Torre, ha? Ayan, mahal ang talent fee niyan. Singilin mo si Kato Nying. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, kumusta po kayo, ha? Ayan, abay, sa mga naghanap po sa akin, wala po tayo sa ICU. At wala rin po tayo sa Malacanang, ha? Nagbakasyon lang po tayo sa Ilocos, Slovakia. Alam nyo naman po, mahibigan, Hunyo na. Ayan, tag-ulan na. Ayan, kita nyo, ha? Papasok na ang bagyong Auring. Kaya po ako nagbakasyon sa Ilocos, Slovakia. Yung aking 500 square meters na taniman ng palay, yung pilapil puno para hindi masira kaagad, pinasimento ko muna. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Good morning. Ay, naimbag nga bigat, Abo Presidente. Ayan. Bakit naman ganun, Mr. President, ha? Abay, bakit tatlo lang yung naapektuhan dun sa balasahan ng inyong cabinet? Abay, sana, Mr. President, don't keep the thieves in your cabinet. Damdaming Bayan. Baka mami, pati laman ng cabinet po ninyo mawala, ha? Ayan, yung iba dyan ba't ganun, ha? Abay, parang ni-recycle lang, ha? Yung iba tinanggal pero inilagay sa ibang posisyon. Pagkatapos talaga naman ako, yung iba, ha? Yung isang secretary nagpa signature campaign pa, ha? Kaya lang umaalma yung mga nasama dun sa listahan. Bakit nasama yung pangalan namin? Hindi naman kami pumirma, ha? Dun sa tipong manifesto o petition na manatili pa siya sa gabinete. Talaga naman, ha? Ay, nako talaga. Bakit naman ganun, ha, Mr. President, ha? Sana yung mga matitino, di man lang nangalahati, ha? Yung mga miyembro ng gabinete na natanggal. Ayan, kaya tuloy, sabi ng iba, sabi nga, pakisabi kay Presidente, don't keep the thieves in his cabinet. Nandiyan pa rin, ha? Siyempre, bakit nga ba? Yung iba malalakas, ha? Iba talaga ang lakas, kaya tuloy ang ligaya. Sabi nga, habang meron pang 3 taon ang administrasyon nating Pangulong Bongbong Marcos, I'd rather be rich. Damdaming Bayan.
may holiday. Chill-chill lang po tayo mga kuya, mga ating, ha? Ito para sa mga nasa gobyerno, ha? Na iba ang plano. Money can't buy happiness, still I'd rather be rich. Rather be rich, rather be sitting on my money bags than be digging a ditch. Pulling a switch, you can enjoy the stars above, whether you are loaded or you're poor. And you'd prefer, I'm sure, the view of heaven you got out on a yacht. Thanks a lot. Money can't buy love for you, still I'd rather be rich. Rather be rich. After all, millionaires are marrying every day. Well, I'd like to say that I've been poor and I've been rich, and now that I know which is which, I'd rather be rich. Rather be rich. Rather be rich. Yan ang gusto ng ilan, ha? Lalo yung mga na-retain dyan nako talaga na huling hirit. Pero alamin nga natin maibigan sa Senado mamaya, ha? Ayan, nako yung EDSA rehabilitation, ha? Abay, sinuspindi ng Pangulong Marcos. Ayan, ang sabi Senator JB, naku, sayang, ha? Ito ay malino na pera, naging bato pa. Wow! Ang haba-haba sana ng pera yan, ha? Mula MOA hanggang Monumento de Bonifacio, ha? Kaya lang yung mga umiiyak ng kontraktor, abay, mukhang hindi naman yata dahil itutuloy pa rin ang rehabilitation sa EDSA. Pero tama ka, Senator JB, dapat pag-aralan talagang mabuti, ano, ha? Alam po itong si Senator JB ang isa sa mga nagsalita na nagmungkay na suspindihin mo na ang rehabilitation sa EDSA. Pero mantakin mo 2 years, Diyos ko. Ano magiging epekto sa ating ekonomiya niyan, ha? Pero ang sabi, itutuloy po, pero modern daw, ha? Ang gagawin daw sa EDSA, same budget, ha? Para sa mga kontraktor na nakapag-advance na dyan, ha? Ayan, tuloy daw po yung project worth 8.7 billion, ha? Kaya lang yun daw gagawin sa EDSA po, mahabigyan gagawing maganda. Ayan, green and walkable. Aba, ano kaya itatanim ng mga puno dyan sa kahabaan ng EDSA, ha? Kakawate, ipil-ipil, nara. Ayan, maganda basta green and walkable daw po, mahibigan. Tignan natin, ha? Kaya lang, ilang taon yan, Mr. President? 2 years din ba yan? Daming bayan. Pero eto po ang inaabangan kasi ng ating mga kababayan. Kaya natin tinawagan si Senator JB Ejercito dahil yung ipinasa po ng Kamara sa third and final reading na 200 pesos across the board wage increase, ha? Pero ang version po ng Senado, ayan, ang gusto yata ng committee ni Senator JB ay 150 pesos. Ito ba naipasa na o naipasa na yata, ha? Kaya lang, siyempre, hindi po magkaparehas ang panukala sa Senado at Kamara, pag-uusapan sa BICAM yan. Nasa ating linya si Senator JB Ejercito. Senator JB, sir, magandang umaga po siyang Senator. Yes, magandang umaga, Lakay, at sa ating mga tagapakinig sa DCRH. Naku, Senator, dahil sa panukalang wage increase, marami pong mga kababayan natin ng mga empleyado, mga manggagawa, nagkukwentahan na. Ayan, 200 pesos ang version po sa Kamara. Pero sa Senado, sa inyong version, 100 nga po ba o 150 pesos, Senator JB? Actually, Lakay, una po ang Senado magpasa ng opo, nung isang taon pa na ipasa yan, yung sa amin po 100 pesos, no? Yung hike 100 pesos. Tapos nung kamakailan nung nagpasa rin po ang Kamara ng 200 pesos. Sa akin po, talagang kailangan talagang magkaroon na ng wage hike dahil sa inflation, no? Pataas na presyo ng bilihin, no? Kabigas lamang. Totoo po yan. Talagang yung 100 pesos, talagang konti na lang din mararating niya. Pero kahit pa paano, kung maidadagdag po niyan natin sa araw-araw na pansweldo, that's about 6,000 siguro yan, mga 3,000 a month din po yan. Kaya, tulong. Pero kung maibibigay natin yung sa Kamara na 200 pesos, bakit hindi po, no? Ako, gusto ko po maibigay kung ano pwede natin ibigay sa ating mga laborers, sa ating mga employees, dahil, napakataas talaga ng presyo bilihin na aking nabanggit. Kaya lang, we have to have an honest goodness assessment, no? Yung economic impact din po nito ay baka naman hindi kayanin, lalong-lalo na yung small and medium scale Lakay
Palagi ko, baka ito yung mahirapan, yung small and medium scale businesses, no, o industries, baka itong mahirapan. So, kinakailangan balansin po natin kung ano yung talagang sagad na ibibigay sa ating mga manggagawa, pero kailangan din nating tignan kung hanggang saan naman yung kaya na ibigay din ng employers, dahil ayaw naman natin patayin yung negosyo dahil mawala naman po ng trabaho. So we need to strike a balance. Kung 100 yung sa amin, 200 sa kamara, kung 150 yung tingin natin balance, bigay po natin. Yun po ang sa amin po, aking pong posisyon. Actually, yan nga po ang pangalan ni Mr. Sergio Ortiz Luis ng ECOP, ha? Baka hindi po kayanin. Pero ang tanong dito, Senator JB, abay, tama ba? 3 days nga lang ba ang natira sa araw ng sesyon? Paano ito mapagtitibay ng Senado at Kamara kung 3 days? Di siyempre, dadampaw yan sa BICAM, Senator JB, sir. Paano po ang gagawin po ninyo? Opo, 3 days na lang. Tama kayo, lakay, kinakailangan mag-gunding sa agad ang BICAM kung kinakailangan. Napag-usapan nga namin na bigla rin, nagulat din kami rin sa biglang pagpasa ng House ng 200 pesos, ay sana tinake into consideration economic impact, no, na talagang balanse po ito. So sabi namin, kung ganyan, kung kaya naman, pwede naman namin adapt na lang yan para mas mapabilis na hindi na mag-BICAM. Yung kanila pong naipasa, pwedeng i-adapt na, pwede rin i-adapt sa amin. So yun yung paraan para mapabilis, i-adapt namin yung version ng bawat isa kung sakasakali. Ayan na. So paano yan, Senator? Kailan mag-usap ang Speaker Romualdez at Senate President Cheese? Paano po idadaan sa BICAM yan? Kailangan ho yung liderato mag-usap kung whether magba-BICAM pa o i-adapt na lang ang isang version. Sana magkausap sila. Pero magkausap. Oo nga, lalo't hindi magkatugma dun sa medyo may LQ gawa ng impeachment. Well, dalawang version kasi yan lakay. Alam mo, sa totoo lang, yung impeachment ay constitutional duty ng Senado po yan. No? Kumbaga, duty bound talaga kami dyan. Kaya lang, sa akin lang kaya personally, kahit na hindi ka pabor dito o pabor ka, kailangan nating isagawa yan dahil nga naayon sa ating konstitusyon. Sa akin lang kaya personally na lulungkot ako na naagay kung politically charged yan, yung siyempre kahit pa paano may bangayan, ay sayang yung mga problema natin. Sana kung sakali ay matapos sa lalong madaling panahon dahil ang daming problema ng bansa na kailangan tutukan, no? Yung infrastructure, yung infra, dapat iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa. At tayo na magpapasigla ng ekonomiya natin. Yung energy, yung power, kailangan natin tutukan, agriculture. So ang daming, kumbaga parang ang daming programang na i-sideline dahil dito sa away sa politika at itong impeachment kahit paano ay baka ka-epekto rin. Kaya sana, kung sakasakali, mapabilis para makafocus na tayo. Ang bisa pa rin, lakay, 3 years na lang naiiwan sa administrasyon. Sana yung infra projects ihataw natin kasi alam mo, pati yung Vietnam na lang na medyo napag-iwanan na tayo in terms of foreign investments. Oo, nadulungkot ako yan. So, medyo malayo na yun yung hahabulin natin. Isa nangyayari pang political natin dito, sa politika dito, nakaka-apekto. Bago natin talakayan ng konti itong impeachment, Senator, wag mo natin iwanan, balihan ko yung wage increase. Pwede ba, para hindi naman masayang yung pinagpaguran po niyo, kayo main author dyan sa Senado, para hindi naman masayang yung effort po ninyo at ng Kongreso, pwede bang kayo na lang makiusap kay Senate President at Speaker para ayusin kagad ito para before matapos ang sesyon maaprubahan ito at maipasa sa Malacanang para pirmahan ng Presidente. Kasi mamaya pag hindi natapos ito, wala na. Next Congress, di ba hindi na pwede ipasa yan, Senator JB, sir? Hindi po, tama kayo lakay. Back to zero yan, uulitin naman po natin yan. Pero kailangan natin yung tama, no? Kasi nga baka mamaya po mabito lang ito kung halimbawa nga napag-usapan natin may concerns ang mga employers, yung mga negosyo, baka hindi naman kayanin. So baka mabito ito. So kailangan yung tamang rate ang maipasa po natin. So
Ay ako po, basta kung kailangan talaga, bottom line, kailangan natin magka-rate hike, magka-wage increase na para naman matulungan natin mga laborers dahil sa inflation. Sobra na mahal ang bilihin. Totoo po yan, Senator. Mo, parang kakaunti na lang mabibili. Dati, napakarami. Ngayon, kakapiranggot na lang. Ay, sinabi po ninyo. Ayan. Anyway, Senator, siguro pwede yung tawagan si PLLO Chief Secretary Dong Mendoza para malaman din kung ano ba ang pananaw ng presidente ng economic managers ng administrasyon para mapabilis yung wage increase kung para hindi naman mavito kaagad ng presidente. Oo nga po. Depende yung liderato na ho na mag-uusap yan. Pero initially kasi nagulat din kami noon na hapon na namin nakuha yung balita na sabi na bakit adapt na lang ho natin yung version nila. Kaya lang kailangan talaga balansehin dahil ayaw naman natin isakripisyo. Lalo na yung concern natin dito lakay yung small and medium scale businesses o enterprises, baka ito po yung mahirapan na ibigay yung wage increase dahil siyempre lang yan limitado rin yung kanila pong kita, so kailangan natin ma-express yung balance, yung kaya ibigay ng employers, yung kaya natin bigay din naman para sa ating po mga laborers. Okay, Senator JB, sir, balikan natin ang impeachment. Sa tingin niyo ba dapat talaga ituloy ang trial laban kay Vice President Sara dito sa impeachment? Ano na kanina nabanggit ko dahil yung concern ko na pag-iwanan na tayo ng ating mga karating bansa in terms of ekonomiya, sa foreign investments, ang dami nating mga bagay na kinakailangan talaga pagtuunan ng bansa. At siyempre itong impeachment is politically charged, kahit paano makaka-apekto ito sa ating political instability at yung perception internationally. So ako personally, sabi ko sana kung pwedeng wala na yung impeachment at itong political bickering in a perfect world, sana wala ho ito para patutukan natin yung lalo advocacy akong infrastructure lakay. Last 3 years na lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang ongoing na infra projects lang, NSCR, yung North-South Commuter Railway at yung Metro Manila Subway System. Marami pa tayo. Yung Mindanao Railway nakaput on hold, yung South Long Haul nakaput on hold. Ito sana ang tutukan natin, yung mga bagay na ito, dahil ito magpapasigla ng ekonomiya natin, hindi na talagang trabaho at hanap buhay. So, ako lang, lakay personally, kung pwedeng wala impeachment, sana para matutukan ito. Kung sakali man, dahil duty bound tayo dyan, yan po ay sabi ng konstitusyon, maging mabilis po ang proseso para matutukan na natin yung mga problemang at mga hamon na kinakaharap na ating bansa. Ayan, concern kayo sa mga mega projects ng administrasyong Marcos. Senator JB, ayan, nabang yung subway, ayan, medyo nababalan pa yata, abay sobra-sobra ang pagka-delay na iinip na yung Japanese counterpart natin na gumagawa niyan. At isa pa, kayo ay tumutol dito sa EDSA Rehabilitation na Senatora. May sinasabi silang bagong plano ngayon na modern daw at modern technology at gagawing green and walkable ang kahabaan ng EDSA. Nalaman nyo na ba kung ano yung bagong project na ito instead na yung 2 years na total rehabilitation ng EDSA, Senator, sir? Pero sa akin, lakay, personally, bakit kailangan natin madaliin yung EDSA rehabilitation? Nadadaanan po naman po yan. Akin kahit na gaano kaganda mo ayusin ang EDSA, yung volume ng vehicles, hindi naman nababawasan. Dadagdagan pa. To give you the figures, lakay, nakakabahala. More than 300,000 ating vehicles sales every year. So, in 3 years time, pag nagtapos yung rehab, may 1 million tayong mga sasakyan na bagong maidadagdag sa atin ng sakan. So kahit na anong paganda mo sa EDSA, hindi naman lalapad yan, hindi naman madadagdagan. Ganun din, kaya nga ang mungkahi ko, concentrate tayo sa railway kasi kailangan ang tao, wag masanay sa kotse, masanay tayo sa mass transit ng ating populasyon. Kung magandang mass transit, lahat palagay ko kahit mayaman o mahirap, tulad sa ibang gagawin po yan. So, it a shift, parang shift para culture and society ito ang mas transit-based na transport. So,
yung akin. At saka tapusin muna natin yung projects bago natin gawin ng EDSA. Pag sila may sabihin natin ako, magkakagulo pa tayo na maapekto ang ating ekonomiya. Totoo yan, Senator JB, sir. Alam ko siguro napansin nyo rin sa ibang bansa, di po ba? Hindi naman nilalaparan yung kanilang kalsada. Mas maluwag pa nga minsan yung kalsada natin dito sa Pilipinas. Pero dahil maayos ang kanilang mass transportation, hindi masyado nagkakatraffic. Hindi pwedeng at hindi kailangang sirain yung heritage nila para lumapad ang kalsada, Senator JB, sir. Tama yan, Lakay. At hindi lang po traffic ang susolve niyan, hindi lang convenience. Lakay, we will spread out the development. No? Pag yung Riles, umabot na ng Pampanga, sa Batangas, sa Calamba, halimbawa, yung South Logol, Gambicol, Mindanao, lahat po ng dadaanan po ng stasyon ng tren, magiging route area po yan. Magkakaroon ng industrial estate, commercial areas, food terminal. So, ito po yung trabaho at hanap buhay. May-spread out na natin yung development, magbibigay pa tayo ng oportunidad at trabaho. Tsaka yung Metro Manila, Cebu, Davao, kung sakasakali, may-spread out na rin natin, madidicongest na natin, mabibigyan pa natin ng magandang oportunidad yung ating sa probinsya. So, hindi ang traffic ang masosolve nito. Alam kong medyo mahal talaga ang cost ng iba, pero trabaho at hanap buhay at oportunidad ang maidudulot nito sa ating bansa. So, ang stand niya pa rin na Senator JB, kahit na modern na technology ang gagamitin sa rehabilitation ng EDSA, huwag muna ngayon. Unahin muna ang mass transportation, Senator Sir. Ganun po ba? Yes, tama. Lakay, kung sakasakaling gagawin ng EDSA na total rehabilitation, kailangan online na sana yung mga subway, yung North-South Commuter Railway para kahit na ginagawa yung EDSA, mayroong alternatibong mode of transportation ng ating mga kababayan. Who knows, baka mas mapadali daw. Maganda yung transportation, yung mass transit natin, masalan niya ating mga kababayan na ito na ang gamitin. So, dapat hindi pagsabay-sabayin. Ginagawa ng MRT7, NSCR, yung subway, tapos gagawin pa yung EDSA. Ako, Diyos ko, Lakay, hindi lang ito magulo. Sobrang gulo na nito, kaya tayo makakilos po ito. Ayan. Senator JB, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag, pananaw. Thank you and good morning. Thank you, Senator JB, sir. Salamat, Lakay, mabuhay. Senator JB Ejercito, thank you very much, Senator, sir. Daming bayan. So, para po sa mga taga-DPWH at DOTR, ayan, sana po ay biyang konsiderasyon yung pananaw ni Senator JB Ejercito. Apo, Secretary Arta Tugade, ano po ang stand po ninyo sa EDSA Rehabilitation, sir? Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po kayo? 8:33. Ang oras na yan. Pang Philippine Independence ba yan? Daming bayan. Oras sa Sister L. It's 8:40. Good morning, Lakay. I miss you. Miss you too, Sister Welcome L. back. Ayan. Kaya naman, hello po sa lahat ng mga naghahanap kay Lakay. Hindi na po ako mapapagod mag-explain. Kasi pagod na po ako sumagot. Hindi, charot lang. Good morning, everyone. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At Diyos marahay na aga sa mga taga Bicol, lalo na sa mga kababayan ko dyan sa Jubilar, Albay. Good morning po. Alakay, kumusta naman ang... Para ko nang nakita nga, pinapanervyos mo yung mayor nyo doon sa probinsya. Binabati ko lang naman, Lakay. Oo. Para makilala naman ng bayan ng Jubilar. Parang ako, nung intro ko nung araw, ito po si Dayo Makalma, ang anak ni Pinili Ilocos Norte. Ayan, di ba? Naku, si Apo Lakay, mukhang tatakbo mayor sa Pinili. Nagpapakilala. Hindi, proud lang naman tayo, ayan, Lakay, na tayo ay galing sa malayong lugar. Nakababa sa Kabiasnan. Ayan. Ganun po kayo mga promdi, ha? Yes. Ayan, ganun tayo. Dapat tayo, Lakay. Proud kung saan tayo nang galing. Siyempre naman, huwag kakalimutan yan. Ayan, parang si Apo Secretary Artugade na nakikinig sa ating ngayon. Ay, talaga ba? Good morning promdi po, rin Secretary. Yan. Ayan. At sabi nga, ayan
medyo nagbakasyon tayo sa Ilocos, Slovakia kasi kumusta naman Ilocos, Slovakia? alam mo naman tagbagyo na. Ayan, bagyo Auring may bagyo na naman tayo. Para naman hindi masira yung aking pagtatanim ng palay dun sa Ilocos. In advance mo na pag-aani? Hindi, pinasimento ko muna yung mga pilapil dun sa amin. Nakakaasar yung pinasimento. Pinasimento ko muna yan para hindi na masira, para hindi taon-taon nagtatambak ng pilapil. Kasi nalalaglag yan lang, lalo na pag maulan lakay. Siyempre. Paano ba mag-simento ng pilapil lakay? Ganoon lang. Siyempre, parang nagsisimento rin ng kalsada. DPWH ba yun? Mas matibay sa akin. Kasi dahil hindi na dumaan sa kontraktor ito. Ano to? Ikaw mismo. Wala nang middleman. Wala nang SOP dyan. Parang ang sarap mag-picture-picture doon tsaka tumakbo sa pilapil mo lakay kasi simentado yung pilapil mo. Pwede ba magbisikleta sa pilapil ngayon, Sister El? Mga pang-ala Korean novela, pwedeng maghabulan sa pilapil. Hindi ka matitinik na dyan ng makahiya. Nabubuhay ba ang makahiya sa lakay? Pilapil naman. Talaga ba? Hindi na, wala akong nakita. Ang nakita ko doon itlog ng kuhol. Di ba mayroon yung kulay, yung parang berries? Ayan. Itlog daw ng kuhol yun. Ayan, tama yan. Masarap ang cool sa palayan. Tsaka malinis yung lakay. Yes. Walang tayo doon. Joke lang. Hindi, joke lang. Sa Taiwan daw lakay, nakasimento ang pilapil. Ganun ba? Sabi dito nag-comment si Wolves Lavin. Tama, dito sa Taiwan nakasimento pilapil. May ganun pala. Akala ko ako nang una sa Ilocos. Dahil sa bagay sa probinsya amin, lalo yung mga dike. Ayan. May mga yung irigasyon namin yan. Sementado yan, Sister El. Ay, alam mo lakay, may napapasalamat sa Diyos dito. Sabi ni Beyot Ramos Singson, kala ko may kaunting karamdaman sila kay Deo. Nagbakasyon lang pala, pansamantala. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Ayan. Sabi ko sa'yo, magpapaalam ka. Ganun ba? Di ba hindi ka nagpaalam. Di ba ako nagpaalam na? Nagpaalam ka sa amin. At para dun sa... sabi pa naman lakay, feeling daw nila in-appoint ka na. Ganun ba? Kaya ka raw wala. Nakot, mahirap pong magpa-appoint sa Malacanang. Snake pit po ang Malacanang. Mapapadali ka ron. Kita mo, ha? Pero lakay, what's your reaction? Na-miss ko ang magiging reaction mo doon sa mga ni-retain na mga cabinet members. Na alam ko naman na yung iba doon sinasabi mo nga the most travels. Sabi nga Mr. President, why keep the thieves in your cabinet? Aroy, ang sakit naman. Anong reaction mo nung narinig mo na? Retain. Nung marinig ko yung balita habang nagpapasimenta ko ng pilapil sa Barangay Puritak, Tartarabang. Pinili Ilocos Norte. Ayan. Kamuntikan ka na bang malaglag sa upuan? Yung aking miss na rice coffee, Sister El. Para kung muntik ko na maibuga. Nasa bibig na ibubuga pa, Lalo yung mga bubit natin, doktor, nagre-reklamo. Naku, talaga. Bakit naman na-retain pa yun? Ayan. Mas madalas pa ang biyahe sa iba't ibang bansa kaysa dumalo sa mga ospital. Ay, naka talaga. Anyway, sana huwag matuloy yung pagdudonate ng $10 million sa World Health Assembly. Wag naman sana kasi marami tayong problema. Tsaka may isa pala kay. Ano? Hindi siya tinanggal. Yung hindi mo kilalang secretary. Nailipat. Sino doon? Yung 1 million housing? Hindi. Hindi ba yan? Yung kuryente. Oo nga, nakuryente tayo na. Ay, naka talaga. Anyway, yung nga ang puna natin sa Apo Presidente Bongbong Marcos. Apay kasi Apo, incompetent na nga sila doon sa departamentong pinaglagyan.
Nilipat pa. Inilipat pa. Di ganun din. Hindi, Lakay. Yung mga expertise nila, hindi sila nag-perform doon. Mas lalo pa doon sa bagong pinaglagyan. Pag-aaralan pa yan. Wala rin. Kaya nga sabi ko, malamang sa malamang si Lakay nadadapa na ito. Ay, lalo yung mga bubit kong doktor. Naku, Lakay, sabi niya. Disappointed ba sila? Nagamit pa yung mga pangalan namin na doon sa signature campaign na para daw ma-retain. Wala naman kaming talaga, Lakay? Grabe. Inad kami doon sa GC. Ayan, nabuti naman, nababasa namin. Nagulat kami, ha? Pinapatanggal ko yung pangalan ko. May ganun pala, Lakay, na Sister yung pangalan nila ay hindi naman sila aware nandoon. Isinama, At yung mga malalaking organisasyon, ayan. At nalulungkot nga sila dahil pati nga yung $10 million, ha? Yung $10 million na dapat sana dito na lang sa atin. Ilang dextrose na ang mabibili niyan, ha? Tsaka yung mga oxygen, Lakay. Mga gamot para sa may mga cancer. Kesa tayo ang mag-donate dun sa mga organisasyon, ha? Gamitin na lang natin sa pambili na lang na ng monoblock kay bossing William Gatchalian, ha? Baka pwede yung mga monoblock na pwedeng kesa mag-share yung 3 pasyente sa isang hospital bed. Baka pwedeng monoblock na pagdugtungin. Ayan, at least solo mo. Masakit sa likod yun, Lakay. Kawawa naman lalo na kung may karamdaman ka na. Totoo yan. May karamdaman ka na pero hirap ka pa rin. Kesa naman yung nasa sahig. Kesa naman 2 o 3 kayo sa hospital bed na isang kama, ha? Tapos mamaya-maya kinabukasan patay na yung katabi mo. Diba? Ano ba? Yun ang masaklap na sitwasyon, Lakay, sa mga public hospitals na baka hindi nakikita. Ay, tuloy na. Tama yung Mr. President. Kayo kaya po, Presidente, ayan, pasyalan nyo kayo mga government hospitals natin, ha? Ewan ko lang kung hindi kayo maiyak dun sa makita nyo mga pasyente sa mga... Ayan, magbanggit na lang natin tayo. PGH, Jose Reyes Hospital, East Avenue Medical Center, ayan, Rizal Medical Center na niraraffle pa ang ooperahan kung sinong uunahin. Ayan, sana Secretary ng Department of Health, dagdagan nyo ang paraffle, ayan. Para mas marami ang maoperahan kaagad. Siguro, na umiiyak na sa sakit. Oo, dapat i-prioritize talaga yung sa health, Lakay, kasi yun yung malalang problema natin pagdating sa sa health. Sinabi mo, ha? Ay, nako talaga. Pero dito na nga tayo, hari din ngayon. Dapat chill lang Happy tayo. Happy Eid al-Adha sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ayan. At ngayong Eid al-Adha ba, Sherwin, ha? Alam po niyo mahabigan ni ang ating pagka Eid al-Adha ba, Kuyang Fahad Lukman, Kuyang Abul Khair Makabato, ha? Ayan. At Kuyang Datu Aga Gising Lukman. Ayan, ating Hasmin. Ayan. Parang kapag ka Eid al-Adha ba parang pagkatapos ng Ramadan namimigay din kayo ng ampaw. May ampaw din kaya ang meron din ba? Akala ko Chinese lang. Nagulat nga ako kasi ang mga kapatid na ilan natin mga kapatid na mga Muslim nalahian din ng Chinese Ayan. Totoo yan, wag kang ingiti dahil alam mo sina Governor Sakurtan, mga Chinese Muslim yan. Talaga, Nabiltan, kaya nga Tan ang apelyido Ayan. Nabiltan, Yes, sina bossing Marbel Tan, dating Vice President for Finance natin dito sa MBC. Kaya sila ay namigay din na ampaw sa mga less fortunate. Galing naman. Yes. Pero si Sherwin, bigas at pagkain ang kanilang ipinamimigay ngayon sa Pamplona Tres, Las Piñas City. Ayan. Nandyan sila sa Casimiro Village sa Barangay Pamplona Tres. Ninong Sherwin, akala ko sa Maharlika Village ka, nandyan ka pala sa
Villar City. Oo, nasa Villar City. Mayayaman tong pinupuntahan ni Sherwin ngayon eh. Oo nga, ayan. Yun daw mga kapatid na mga Muslim, ang pinimigay ngayon pagkain at bigas. Hindi kasi yung dati nating drama talent na sino nga ba yun? Badong tuloy. Si Derek Badong. Sino nga ba yung kapatid natin Muslim na drama talent natin na namimigay ng ampaw pagka Ramadan. Ayan. Pagtatapos ng Ramadan. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Sherwin. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo naman ng aginaldo ngayong panahon, araw ng Eid al-Adha? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Eid al-Adha? Lakay dito sa Casimiro Village sa Barangay Pamplona 3 dito sa Las Piñas City, Lakay, nakilala natin itong avid fan ng DZRH, Lakay, na nakatutok 24 oras sa kanyang radyo. Pakita mo mami yung radyo. Yan yung radyo niya, ayan Hindi ko makita. Yan. Aircon yung nakikita ko eh. Ganda ng transistor ni ate. Oo, kulay white pa. Walang patayan yung radyo nyo. Hello, Sir Deo. Good morning po, ate. Welcome back. Sarap naman ang ngiti ni ate. Gigi Mariano. Gigi Mariano. Mami Gigi Mariano. Ayan. Napakaganda ni Ma'am Gigi. Ganda na aura. Maganda siyang sales lady. Sales lady, sir, sa Everlast Department Store, Quezon City. Talaga. Everlast. Ngayon po ay pensionada na po kayo. Yes, sir. Talaga. Kaya para chill-chill lang si ate. Tsaka halatang hindi problemado. Pension ko kaya? Ano daw? Ano daw siya? Hindi daw malaki ang pensyon ni Mami Gigi. Pero hindi ako naniniwala, Ate Gigi. Ayan, ganda-ganda ng aircon ninyo. May aircon pa yung bahay niyo. Blue na aircon, pininturahan. Hindi naman ginagamit yan kasi malagana. Ang mahal kaya ng kuryente ngayon. Ganun po ba? So, nagulat tayo kanina nung nakita natin itong bahay natin, Gigi. Ito pala, pamana lang, no? Pamana sa pinsan ko. Cora Rojas. Ang nag-iisang anak ni Manuel Rojas. Aba. Oo nga, kamag-anak ng dating presidente, Mar Rojas. Ayan, Manuel Rojas pa. Ayan. Ay, 83. Wow. Lakay, mukha lang 82. Nakadiskwento kayo, ha? Ang gaganda. Parang babata pa ni na ate Gigi at saka si ate Cora Rojas. Ayan, siguro taga Araneta yan. Araneta, Cubao, Quezon City. Sir, di sana mayaman na siya. Hindi ba? Para sa atin, Gigi. Muntik lang, Lakay, muntik. Muntikan. Akala ko buntis pa. Dahil naka-tune in sila sa DZRH, kinikwento ni Ate Gigi kanina. Bata pa lang daw siya, naka-DZRH na sila. Yes, sir, yung lolo ko, my God. Halos nagkakanda-dapa na. Papunta sa transistor, may ikinig ng drama. Panahon pa ni Chadeli, panahon pa ni na Luz Fernandez. Ayan. Dahil parati sila mula noon hanggang ngayon, loyal. Mula sa pagiging sales lady hanggang ngayon pensionata. Ayan. DZRH pa rin. Ayan. Sino paborito
yung announcer pag umaga. Of course, Deo Macalma. Aba, bigyan ka agad si Ate Gigi ng 1,000. 1,000 pesos. Oh, thank you very, very much. Bigyan mo rin si Ate Cora. Ay, si Ate Cora din daw. Kamag-anak ni President Manuel Rojas yan. Magkano? 1,000 din na. Bigay mo. Oo. 1,000 pesos. Iba talaga ang lakay. Oo. Luwalit ko na sa sasakyan. At syempre dahil mahal na mahal kayo nila kay Deo Macalma, meron kayong pampalakas vitamin D. Ayun. Lakas Emperador. Ate Gigi, dahil may nahatagan sa piyesta. Sa piyesta lang kayo sa Tayubat kasi dadalaw daw sila sa piyesta sa Tayubat. Ganun ba? Dahil medyo may edad na tayo. 3 kutsarita lang po, Ate Gigi, Ate Cora, ha? Ayan. Siyempre para hindi para hindi magka-ulcer. Bigyan mo ng grocery items. Grocery. Yan para sa inyo. At meron pa, hindi lang yan dahil meron din tayo lakay na naimbag na bigas. Ayan, naimbag na bigas. Naimbag na bigas. Wow. Ayan. At dahil meron tayong nag-iisang t-shirt, maghihiraman kayo SWF para kayong uneven team. SWF kay Ate Gigi, TTHS kay Ate Cora. Bigyan mo sila ng tig-isa, Sherwin. Baka may extra ka dyan. Mamaya, bigyan mo ng isa pa. Kasi talagang ito yung mga solid na nakikinig mo hanggang ngayon. At anong makita nila yung DZRH, alam kagad nila anong meron kapag nakita nyo yung DZRH Mobi? Siyempre, may pamigay na grasya. Kay Ate Gigi kanina nung makita yung mobile ng DZRH, biglang labas ng pinto, iniwan yung kausap sa telepono. Dala-dala yung transistor, ha? Alam mo, for the first time, ngayon lang nakapasok ang DZRH dito sa amin. Mukhang may tampo si Ate Gigi. Makakapasok kami araw-araw. Ano, mababait naman. Ayan. Pero lang kayo, yun, nakakatawa nga, nakapasok na Casimiro Village at nakakilala tayo ng mga talagang original, solid Dapper Cats ng DZRH. Sir, alam mo, talagang pinag-aadya ng Panginoon. Ako makakita sa DZRH, ano? Grasya, ang dumating. Oh my God. Oh my God talaga, si Ate Gigi. Ayan, love you, Ate Gigi, Ate Cora. Ayan. Maraming salamat, Ate Cora at Ate Gigi. Maraming salamat po. Wala pong anuman, Ate Cora. Ate Cora, 4,000. Ang pensyon ni Ate Gigi, 3,000. Ayun, so pinag-aadya lang talaga na kasi sila nang magkasama rito sa bahay. Kung ano mga gastusin, pinaghahatian na nila. So yun, sir. Ayan na. Kailangan maging practical tayo ngayon. Huwag tayo maging maluho sa buhay. Ayan, totoo po yan. Okay, Ate Gigi, Ate Cora, maraming salamat. God bless Good morning. Maluho, kukunin ko na huli yung linga. Binawi pala. Siyempre sa mga nice mula na 1,000 pesos sa akin nabutok sa DZRH, baka yung susunod dating winner sa DZRH Malakas promo. Aris number 6, Sherwin Batalzaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, Ate Cora at Ate Gigi. Dapat araw-araw Pasko. Yan po ang Ninong ng Bayan. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Oras, Sister L. 9:00 na. Aba naman. Iba to, alam mo lang kay iba to mag-birthday si Ninong MG. Ay, talaga. Happy birthday. Binati na natin siya nakaraan pero babatiin ko po siya ulit ng happy birthday. Dahil hindi ko siya nabati, di babatiin ko siya ngayon. Ayan. Belated happy birthday, bossing Michael is my guy. At pagka-birthday yan, nagdodonate talaga sa DZRH Operation Tulong itong mamang ito. Ha? Yes, so kaya pinagpapala ni Lord. Napaka-generous lakay na tao. Hindi madamot. Yes. At bukas, ayan, para sa mga kaibigan, may pag-golf tournament pa siya bukas. Ay, iba talaga. May pag-golf pa. Malamang sa malamang, nandiyan ka na naman. Siyempre, baka mama yung proceeds sa yung kikitain doon sa pag-golf niya, ha? Baka magdagdag pa ng donation sa DZRH Operation Tulong ulit, ha? Malay mo naman, di ba?
Happy birthday, bossing Michael is my guy. Binabati ka ni Tisoy. Ayan, Tisoy Oliveros. Ayan. At kuyang Attorney Raul Paras, ha? Aba, at binabati rin siya ni FG. Aba, talaga naman iba ang mga buwabati sa kanya, ano, ha? Happy birthday, bossing. At siyempre, batiin ko rin Sister Elle, ha? Sino yan, Lakay? Belated na happy birthday. Puro belated dito, ha? Oo, kasi, belated yung pagpasok mo. Sabi ko si Lakay kung kailan holiday, tsaka pumasok. Pero doon ka naman believe kay Lakay. Kung yung iba nag-holiday, si Lakay po ay pumapasok. Actually, Monday pa sana ako papasok. Kaya lang, alam po niya kasi mahabigan sa mga broadcaster, ha? Para kaming mga singer sa videoke, karaoke. Ayan. Namimiss namin ang microphone. Alam niyo, sa totoo lang si Lakay, habang siya ay nagsusukat ng pilapil niya doon sa Slovakia, nagtatanong sa akin, ano daw ba yung mga balita? Sabi ko, ito naman si Lakay. Parang gusto ko sabihin, diyan ka kaya muna, no? Mamaya ka, bukas ka na lang magtanong, the next day, gano'n. Ganun din po kami mga broadcaster, adik sa mikropono para mga songer lang sa videoke, karaoke, bar. Tsaka hindi kompleto lang kayong araw mo kapag ka hindi mo alam yung nangyayari sa paligid mo. Ay, totoo, diba? Yan. Ganyan po kayo mga nasa media. Ayan. At siyempre, batiin din natin ang belated happy birthday, yung nag-birthday sa The Hague, Netherlands. Sino? Ayan, ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Oo nga pala, doon siya nag-birthday Lakay. No? Kasi nagtatampo si second gentleman Mans Carpio. Very Municipal Attorney Mansa Carpio. Ayan. Hindi daw binati. Ba't di daw ko binabati si Vice President Sara? Ayan. Happy birthday po. Ayan, ano ang nagdala po ba kayo ng chicken sandwich kay President Digong? Ayan. Baka nami-miss niya na yun. At siyempre, batiin ko rin ang aking classmate sa Pinili Institute. Si Odete Castro. Happy birthday, classmate. At si Nino Bonito Padilla, nagpapabati rin. Ayan. Sabi niya, Ninong, pakibati naman ako para marinig sa Cebu. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Dong. Ayan. At si Attorney Jojo Rivera ng Angeles City, binabati ni Dong Maulyon. Iba naman mag-birthday pala itong si Attorney Jojo Rivera, ha? Bakit? Ayan. Sa Munich, Germany pa nag-celebrate. At meron siyang unli beer doon. Ang lalaki ng beer mug, ha? Alaga, happy birthday, Attorney Jojo Rivera, ha? At binabati natin si Jimmy Hill. Ayan, happy birthday, paring Jimmy, ha? Ito ang presidente namin. Ayan. Sa Uhaw. Ayan. Uhaw. Ano nga yung Uhaw? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Pagaling ka, Jimmy Hill. Binabati ka ni Senyor Pacheco. Ayan. At happy birthday din kay, siyempre, ang baron ng PMA Class 82, ha? Binete happy birthday kay Miss na. Ayan, kay Kuyang General Max Caro. Ayan. Kay Miss na Attorney Rolly Borja. Ayan. Ang mista namin na 3 times a year kung mag-birthday. Ayan. Sobrang tanda na niyan na kay 3 times a year mag-birthday. Galante kasi kaya tuwing birthday blowout yan. Kay mista Kuyang Kiko Cristobal, kay Kuya Attorney Cyril Marfil, Mista Sam C, at Kuyang June at Derek Arias. Happy birthday, my brethren. At si King Pedrosa, happy birthday, King, ha? Ang banana magnate ng Libertad Pasay. Gusto ko yung banana magnate. May plantation ba siya dyan? May plantation siya ng saging na Cavendish dun sa
Emperador Village sa Antipolo, Rizal. Gusto ko yung Emperador Village talaga. Habang umiinom ng Emperador, kumakain ng saging. Ay, pulutan nila yan. At binabati rin natin si congrats nga pala kay sa mga Breton naming newly promoted officers ng AFP, Iba talaga ang most worshipful Johnny Pimentel, At very worshipful Roy Loyola, Ayan, ang mga members ng Commission on Appointments. Kapag sila ang nag-endorse sa mga Brethren for promotion, approve without thinking. Confirm ka agad, approve ka agad ang promotion. At congratulations kay Kuya General the Champion Willie Bonilla. Ayan, ang champion ng Estivale. Wow! Estivale ba o Estivale? Estivale Golf dyan sa Dakak Resorts ng World Amateur Golfers Championship in the Philippines. Ba? Itong si General Willie, ang sipag-sipag sa sa paglalaro ng golf at yung kanilang group sa Travelers Golfers. Pagka nagpag-golf sila, Sister L, ang di nila nakalimutan ang bahagi ng kanilang kinita, sineshare dito sa DZRH Operation Tulong. Thank you very much po. At si Aya Yupanko, birthday pala bukas. Batiin na rin natin ngayon. Ayo, lakay. Mukhang magiging taya si Tita Malubukan. Ay, kaso ba? Sabado bukas. Ganun ba? Pero pwede naman po sa Monday. Ayan. Sandali lamang report muna mula kay Giselle Ricafort. Anong report ni Giselle, Sister L? Ayan. Eto lakay, ang report ni Giselle, tinatayang 300,000 hanggang 400,000 na Muslim nagtipon-tipon sa loob at labas ng Blue Mosque sa Taguig City para naman sa Idil Adha. Ngayong araw po yan. Yung sa Quiapo, Golden Mosque. Sa Maharlika Village, Blue Mosque. Yes, lakay. Meron pang Pink Mosque dyan sa sa Maguindanao yata yun. Ano ba yung meaning nun, lakay? May meaning ba yun? Yung blue, gold, tsaka baka may feeling ko may meaning yan tanong natin kasi hindi naman nila tatawagin yan ganun kung wala. Tanong natin kay Kuya Nabiltan, Governor Sakurtan, yan. Tanong mo nga sa mga Governor Toto Mangudadato, ayan, Kuya Sultan Abul, ano ba ibig sabihin ng pagka Golden Mosque, blue, pink, ayan. Meron din bang red and green? Meron bang yellow? Ayan. Red and green, yellow. Kasi may pink. Baka sabihin, wait lang, parang unfair. Pink meron. Ayan. Pero ang detalye nga nito, alamin natin, nandyan. Di ko naisip yan na Sister L. Yung alin lakay? Yung iba-ibang color ng mga mosque. Ayan. Feeling ko may meaning talaga yan na lakay. Pero nandyan sa Taguig, alamin natin ang detalye nito mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, tinatayang papalo nga sa 300,000 hanggang 400,000 Muslim ang maagang nagtipon-tipon kanina sa Blue Mosque sa Barangay Maharlika sa Taguig City para sa paggunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa panayam natin kay Grand Imam Najib Taher, sinabi niya na alas 4, alas 5 pa lamang ng umaga kanina na puno na yung mosque, maging nilabas nga at buong Mindanao Avenue ng mga Muslim na nakiisa sa panalangin. Bahagian niya yung Idil Adha o bahagi ng Idil Adha ang sama-samang panalangin na sinundan ng tinatawag na hutba o sermon ng imam. Ayon kay Grand Imam Taher, sentro niyan yung pag-alala sa naging sakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak na sumukat at sumubok sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sinundan niya ng pagkakatay ng mga hayop na halal kagaya ng kambing at baka at ang pamimigay ng pagkain bilang tulong o regalo maski sa mga iba ang relihiyon. Pakinggan natin ang naging bahagi ng ating panayam. Sapagkat ang Festival of Sacrifice is an invitation of the Almighty God to visit the holy sanctuary of God, the Masjid al-Haram in Makkah. That is the Hajj. But here in the Philippines and the rest of the Muslim world are celebrating the Festival of Sacrifice in commemoration to the sacrifice of Prophet Abraham to his eldest son Ismail. Sinabi
Sinabi naman ng Taguig City Police Station na naging mapayapa at maayos sa pangkalahatan yung naging pagunita sa Idil Adha sa nasabing moske sa Taguig. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa Taguig City. Ayan. At para sa ating mga kapatid na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandali lamang Val Gonzales, Jun Dimakutak. Taon natin mamaya kay Jun Dimakutak kasi si Jun Muslim ito eh. Ayan. Alamin natin kung may kahulugan ba yung mga color. Kulay pink, blue na moske, ganyan. Yung mga moske nila. Pagka gold ba parang ano ba yan? Parang pinaka-katedral nila. Ayan, sa Katoliko, di ba? Kasi mayroon yan, di ba, Lakay, yung mga churches sa sa Catholic naman. Ayan. Standby, June Dimakutak, Val Gonzales, Boy Gonzales. Si Boy G. Pero alam mo, Lakay, bago mo tawagin si Boy, kasi kanina pa itong nagme-message, si Kaels Bartolome, Lakay, sabi niya, pa-shoutout naman para marinig ni Tatay Deo. Sabi niya, na-miss ko talaga siya. Gusto ko pumunta dyan. Sabi niya, kay Ate hug siya ni Kapitan Els. Ayan. Love you. Good morning. At actually, Lakay, avid listener natin to sila, Kaels Bartolome. At saka si Jamnick Bartolome. Ayan, former PNP chief. At saka si Mayora. Ayan, Mayora Bartolome, si Doktora. Shoutout po sa inyo. Good morning po. Ayan. At pakibatin na rin na happy birthday si Director Rolly Francia. Aba, parang Rolly, birthday mo pala ha? Di ka nagpaparamdam. Ang daming magbo-birthday, Lakay. Sana may maramdaman tayo. Kay Kuyang Paul Rojas at Kuyang General Greg Camiling, ang dating Army Chief. Binabati ni General Juna Caparas, General Joby Max Uy ng Bureau of Customs at Bernie Enciso. Ba, laba tayo dyan. At aking pamangkin si Joy Llanes Tango, happy birthday. Binabati ni Manang Doña Rose Llanes. Kay Kuyang Bernard Lim, belated happy birthday Manay Lolit Solis ha. Ayan, Kuyang Bernie Acetre at kay belated happy birthday kay Justice Edgardo Camelio ng Court of Appeals. At belated happy birthday din kay Ninong Jalmista Mel Mabilin. Kay Kuyang Xavier Senior Inspector Solda ng BJMP at si Colonel Harold Depositar. Happy birthday Kuyang Colonel ha. Binabati ka ng mga brethren at mga nobilities sa Katimugan Shrine Club. Daming Bayan. Papasok na ba si Boy? Yes, Lakay. Sige nga, ayan, kahapon pa yata naka-standby yan. Grabe na yung kahapon, pero wala sa akin yung Q-sheet, Lakay ni Boy. Ba? Nandiyan yata sa'yo. Sandali lang, Het. Bilang ng mga nagsumite ng SOSE. Ano bang SOSE? Statement of expenditures yun, Lakay, di ba? Statement of contribution and expenditures ba yan? Ayan. SOSE. Ayan, kakaunti pa, ha? Bakit? Ilang araw bago ang June 11 deadline. May deadline ba? Statement of contributions and expenditures. SOSE. Ayan. Paano kayo yung mga contribution na hindi ginastos ng politiko? Tsaka Lakay, lahat kaya ay kanilang nilalagay doon? Siyempre hindi. Kasi 'di ba, may limit ang gastos. Sa batas may limit hanggang ganito lang ang pwede mong igastos. Yes, so paano yung iba wala na? Si Mayor Ejercito na ano yan Sino Mayor, Lakay? Sa Pagsanhan si ER Ejercito, ayan. Di ba na-disqualify noon? Oo, dahil sa ganyan. Overspending, ayan. Okay, kaya yung iba, maingat sila sa pag-compute. Lakay, alam ko na bakit matagal. Ano? Hirap sa math. Hindi pa na ako ng mga CPA lawyers. Dapat saktong-sakto kasi yung gastos, Lakay. Nga pala may nagpapabati sa ating bagong pasa sa CPA. Ayan. Sino ba yan, Lakay, na CPA na yan? Baka magtampo sa akin, di natin mabati. Ayan, congratulations muna sa bagong pasang CPA, Certified Public Accountancy. Ayan. Si naku, nawala na. Mamaya, Lakay. Mamaya babalikan natin yan. Mahahanap si mo Boy yan. Gonzales muna. Si Boy muna.
Wala sa akin, Lakay. Nasa yun. Nasa akin na. Ayan yung mga... boy, yung report mo, gaano ka-kaunti yung sinasabing kaunti pa lang ang nagsusumite ng kanilang sose. RH29 Boy Gonzales, Dumagoso, Moreno. Di ba tama ba? Moreno, Dumagoso? Moreno, Dumagoso pala. Baka kasi Lakay maputol ulit linya na. Boy! Sister L, wala Lakay Deo. At walo pa lamang yung tumakbong senador nagpasa ng kanilang state. Walo lang? Walo pa lang? And expenditure o SOSE. Ito yung matapos ang 2025 midterm election. Sa inilabas na datos ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia mula sa 66 na tumakbo nitong halalan, tanging sina Atty. Vic Rodriguez, Norberto Gonzales, Doc Willie Ong, Franz Castro, Tito Soto, Atty. Angelo De Alizan, Ronaldo Jerome Adonis, at Philip Salvador ang naghain ng kanilang SOSE. Nasa 11 party list group naman mula sa 155 na lumahok nitong eleksyon ang naghain ng kanilang SOSE sa COMELEC. Kabila rin ng 3 partido na ang katipunan para sa pag-angat at pagyabing ng bayan o AKAY, Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas at Biki sa Pinoy Movement. Muling paalala ni Chairman George Erwin Garcia sa lahat ng mga kumandidato na walang deadline ang pagpapasam ng SOSE sa June 11. Kung sa bukas naman ang kanilang tanggapan ng alas 8 na umaga hanggang alas 5 na hapon. Mula Lunes hanggang Sabado kahit pa holiday. Ang hindi pagsumite ng SOSE Lakay, Sister L, maaring magresulta sa multang mula 1,000 hanggang 60,000 at maaari pang mapatawan ng parusang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Kala ko, 6,000, kayang-kaya yan. Pero yung perpetual disqualification, mabigat yun. Kaya kailangan isipin mo yun lang kay 8 pa lang. Tapos, ang deadline 5 days na lang. Tingnan natin kung anong gagawin ni maghahabol na lang sila. Chairman Boy George Erwin Garcia. Ayan, sama din magsusumite ng kanilang SOSE. Daming bayan. Bata parang nasa ilalim ng drum itong ating sting. Actually, hindi ko alam kung yung headset ko may problema. Ganun ba? Parang yung boses ko hindi Actually, hindi naman talaga maganda boses ko. Basher ng sarili eh. Hindi, okay yan. Nasa ano pati lang yung boses mo din, Lakay. Basag-basag din ba? Parang ka nasa drum. Ganun ba? O nga, pakicheck nga mamaya. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:21. Report. Flash Report! Ako Lakay. Kanina parang nasa ilalim ng drum, ngayon parang nasa ilalim ng imburnal. Pero ito Lakay, malulungkot ang ninong ko neto dahil ang unemployment rate ng bansa tumaas sa 4.1%. Nitong Abril, katumbas po yan ng 2.06 million na Pinoy na walang trabaho. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Pero baka factor dito Lakay yung mga maraming graduate. Diba? Yan ay mula naman yan Lakay sa 3.9% noong March o 1.93 million na unemployed. Medyo mataas yung marami yung nadagdag Lakay eh. Sasit ang ulo ng ninong mong Secretary Benny Laguesma. Lalo mauubos ang buhok nun eh. Hi, Secretary Benny. Good morning. Good morning. Ayan. Kasama siya sa na-retain Lakay. Dapat lang mga ganyang masisipag magaling ayan, dapat yan lang ma-retain. Okay tayo dyan. Saan ka hindi okay? Kailan pa ba i-memorize yan? O nga pala, tinatawagan natin ng TESDA. Ayan, sino ba ang chief ng TESDA?
Wait lang. Ang kilala ko kasi yung lumang TESDA eh. Baka yung mga gumagawa dyan ng mga ano dyan, baka yung mga trainees natin dyan, mga estudyante natin dyan, baka pwede po silang gumawa ng sabitan ng dextrose. Ayan. Ay, oo. Pero alam mo yung mga di ba yung mga tech and vocational courses, technical vocational courses, magagaling din sila lakay carpentry works, mga ganyan. Actually, magagaling sila lakay kapag graduate ng TESDA, parang iba yung training din kasi talaga nila dyan eh. At saka yung mga nag-abroad, minsan hinahanapan sila ng certification from TESDA talaga. Ang director nila dyan lakay, si Director General Francisco Kiko Benitez. Na-retain din to lakay. Ito yung bago lang halos din. Ito yata yung pinsan yata to ni Kong Albi Benitez eh. Ayan, magpinsan sila lakay. Ayan, Benitez. Ay, Kong Albi Benitez, the lover boy. Oy, alam mo lakay, tindi ng issue sa kanya grabe yung mga lumalabas sa social media lately. Ba talagang magandang lalaki na. Pogi na, mayaman pa. Iba na talaga. Iba ka talaga, Kong. Ayan, idol. Iba talaga sila kay. Iba ka talaga, Kong Albi. Idol talaga. Ayan. Good morning, Kong. Diyan sa Negros Occidental. Baka ako lakay. Taga Negros. Ay, Bacolod, sorry. Bacolod City man to. Ayan. Pero yung si Director General Benitez ng TESDA, Kiko Benitez, baka pwede kang gumawa ng mga yung mga sabitan ng dextrose. Ayan. Yung may gulong ba yun laka? Huwag na may gulong kahit na may sabitan lang. May sabitan lang. Pakidala po sa Rizal Medical Center. Ayan. Para hindi po yung mga pasyente, sila pa ang nagdadala ng dextrose. Sila pa naghahawak ng dextrose. Yun nga lakay bira naman. Ayan. Pagkatapos ang DOH magdodonate ng $10 million sa World Health Assembly. Nga lakay Ang dalas-dalas bumaya sa abroad. Alam mo, parang 28, according sa binabanggit ni Katon Ying na hawak niya na pagbiyahe. 28 nasa times. 28 times. Ayan. Ni isang beses, di pa yata nakadalo sa PGH sa Rizal Medical Center, sa East Avenue Medical Center. Ayan. Tsaka ang daming government hospitals lakay sa mga probinsya na kailangan din talaga ng atensyon ng gobyerno. Metro Manila, lalayo ka pa. Ha? Pero lakay lang mong kawawa kasi di ba ako na-experience ko sa magulang sa nanay mo. ko. Yung kailangan ko siyang dalhin dito dahil wala kami doon. Sa probinsya sa buong talaga. Albay. Wala lakay. Yung kailangan niya na machine para ma-detect kung ano talaga yung naging sakit niya. Wala sila doon lakay. So, in-advise ako ng doktor na dalhin mo na sa Manila kasi may pasyente daw sila before na ang nag-i-experience nakarating pa ng hanggang Naga, sa area ng Camarines Sur. Wala talaga sila lakay makuha. So, dalhin mo na sa Manila kasi sabi niya, ganun din naman, gagastos kayo, dun mo na idiretso. Yan ang problema natin, Senator Bongo. Ayan, yung namumuno ng DOH, wala yatang malasakit. Gusto sumikat sa abroad. Gusto ko yung mga kakabalik mo lang, yung mga pasimple mo Ayan. Akala ko ba chill-chill lang? Oo nga pala. Holiday nga pala ngayon. Teka muna, hindi rin na rin ni ang aking inaanak, si Nino Bonito Padilla yung kanyang pagbati. Pag take 2 yan, sisingilin ko na yan. Ayan, happy birthday ulit, Nino Bonito Padilla. Labat tayo dyan, ha? At siyempre, batiin ko rin ng birthday. Happy birthday si Bes Zamora. Bes, ha? Binabati ka ni Lourdes Vera ng TV5. Ayan. At si Manong Joe Fontanilla. Happy birthday Manong Joe. Ayan. At si Joben Fontanilla. Si Manong Joe. Ayan. 78 years old na ngayon. Parang 65 lang siya. Ayan. Binabati ka niya dating girlfriend, Vilma Santos Fontanilla. Ayan. At lakay, batiin din natin, welcome back daw sa'yo, sabi ni Kong Ador Plato ng Bulacan. Ay, Ka-Ador, maraming salamat po. Kumusta po kayo? Ayan. At eto na, nakita ko na Sister L. Sino yung CPA? Ayan, binabati, congratulations kay Rian Angelica Mendoza for passing the CPA board exam. Ayan, pagbati mula kay Doc Mark Mendoza.
at Dr. Jet Joseph Mendoza at Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas. Alagang pabarik diyan ng MP Light. Ayan. At yung sinaing na natulingan. Kasarap. Panira ng diet. Yung may konting baboy tsaka gatae. Gusto ko yung lakay tapos mayroong yung kamyas. Ay, oo, sarap. Kamyas. Maasim-asim ng konti. Ginuto mo talaga ako. Biglang nag-imagine. Teka muna, ha? Report muna kay Val Gonzales. Si Val Gonzales ba? Si Jun di makutak ka muna. Si Jun daw muna. Stand by ka muna, Val. Yung incumbent municipal councilor ng bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte, hindi daw pinapasahod lakay ng mayor. Ang tindi naman ito lakay. Mula 2022 hanggang ngayon, 2025 na. Ganun ba? Oo, sino tong municipal councilor na ito at bakit daw ang dahilan? RH, hindi binibigyan ng sahod, parang honorarium lakay. Sino si itong incumbent municipal councilor daw ng bakit si Conchal ang nagpapasweldo? Di ba hindi, dapat lakay, mayor? yung mayor, si mayor nga. Si hindi mayor. daw pinapasahod ni mayor. Si Konsihal. Di pumunta kay congressman. Pero lakay, ang tagal na, mula 2022 hanggang 2025. Baka di pumapasok si Konsihal. Alamin natin lakay kung ano yung problema, bakit nagkaroon ng ganitong conflict. Pero mas interested ako dun sa bago ibalita June. Ayan, bakit yung kulay ng mga moske? May ibig sabihin yung kulay blue, kulay pink, kulay gold. Ayan, June, di mahutak. Assalamualaikum. Hurak matula wa barakatuh, June. Alaikum assalam. Mayor, we miss you. At, miss you too? Oo. At Sister L. Well, yung tanong na yan, batay lang naman sa mga turo ng aking lola nung araw. Itong mga colors sa mga moske ay may connection sa surrounding nature. Depende ito sa magpapatayo ng moske. Merong puti, merong green, merong pink dito sa atin. May red din pala. Oo. Naalala ko yung pink, di ba? Yung buong building, kulay pink. Sino nga ba nagpatayo niya? Sa may Maguindanao ba yan, June? Si Mayor Di Maucom, Mayor, yung pumanaw na si Mayor Sam Di Maucom. Ito ay tinayo dyan sa may Datu Saudi Ampatuan Municipality. At siya yung nito, igay ng color na pink. No? So, siguro yan ang yun ang favorite color ni Mrs. Ayan. Marahil Mayor, lalaki naman yun si Bondo Mayor Di Maucom Okay. So ito ay but ang official color talaga ng Islam is golden. Gold talaga. Golden. But in Islam belief, meron lang talagang paniniwala na Indian na sa langit ay nakasuot lahat ng color green ang mga tao doon sa langit. Kulay green. May ganung paniniwala. Bakit kulay green? Sa Catholic, di ba? Puti naman, di ba? Catholic, puti. Mayor, lang ito? Kumbaga, parang nagko-connect lang siguro ito sa ating environment and then sa Paradise, ayan. Paradise. Nakita ko dito parang nakalagay paradise and symbolizes life, fertility, paradise, and renewal in Islam. Ayun. Yan siya. Yan ang official color ng UBJP ng BARM ngayon. Yung color green na yan. Color green. Aba, parang Duterte Nagkataon lang daw lakay. Nagkataon lang ba? Then mapansin niyo, Mayor, meron ding color blue na moske. So ito ay naman, nagpapahayag na ito ng halimbawa, yung mensahe ng depth of the universe, yung kailaliman ng universe, yun ang mensahe. So may kanya-kanyang definition ng mga colors na ito. Para bang feng shui na di ba mga feng shui may metal something gano'n, may kulay-kulay, maswerteng kulay, mga ganyan. More on pala, symbolism pala kasi lakay yung sa Islam. Kasi pag nung ginugol ko yung kulay blue naman pala, nagsisimbolize siya ng
divine, heaven, and protection. Ayun. Tapos yung red, power, strength, and passion, but can also represent love, fire, war, and blood. Yun pala yun. So, meron ding mga na-mention na color sa hadith. Yung official na mention dito is yung color white, red, green, black, and yellow. Kasi ito daw yung attire ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag siya ay nakipagdigma ay ito yung kanyang mga suot, either white, red, green, black, or yellow. Oo, tama Jun, dahil yung green daw strongly associated with the Prophet Muhammad. Yun ang color niya, si Prophet Muhammad. Yes. At least na-educate tayo. Ayan. Okay, maraming salamat Jun, the future imam. Pero bakit naman hindi daw to pinapasahod si Konsehal? Ay alam nyo, itong isang 2022 elected municipal councilor sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte, na si Talitay Councilor Ahmad Jamadel, ay dumulog sa DZRH dahil sa umunoy hindi siya binigyan ng kanyang sahod bilang municipal councilor mula sa taong 2022 hanggang 2025. Si municipal councilor Ahmad Jamadel ay muling nanalo sa katatapos na eleksyon bilang municipal councilor under UBJP ticket sa bayan ng Talitay. At ang kanyang kinababahala ngayon ay baka hindi pa rin siya masasahuran sa pagkakataong ito kung kaya't tumulog na siya kung kani-kanino upang matulungan sa kanyang claim, at kabilang na tayo sa DZRH na nilapitan niya. Ayon sa biktima, pinagbabantaan di umano ang buhay niya matapos pinatay ang kanyang ama na former ABC President na kakampi ng dating alkalde ng bayan ng Talitay na si Mayor Sabal. Nakatunggali naman ang kasalukuyang mayor na si Mayor Sidik Ameril. Sa pahayag ni Councilor Jamadel, minsan na siya nagpa-assist sa Talitay PNP upang mabigyang proteksyon sa attempt niyang pumasok ng bayan ng Talitay upang magsilbi. Subalit, nakatanggap umano siya ng intel report na may nag-aabang na armado sa kanyang pagpasok sa bayan ng Talitay dahilan na hindi na siya tumuloy. Dahilan din na hindi na siya nakaapak pa ng bayan ng Talitay kung saan binoto siya ng kanyang mga kababayan. Dumulog na ang biktima sa MILG farm, subalit naghihintay man siya ng aksyon. Ngayon wala pa ring aksyon at dumulog na rin siya sa Ombudsman Mindanao, subalit inabutan na uli ng panibagong eleksyon at nanalo pa uli, wala pa ring aksyon ang Ombudsman. Sa layuning hindi na mauwi sa anumang karahasan o itong rido, tumulong na rin na mamagitan na 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu at newly elected Governor Dato Alimit Timbang na makausap itong si Mayor Ameril, at nangako naman itong mayor na babayaran ang hindi na ibigay na sahod din Municipal Councilor Ahmad Jamadel ng 3 taon mula 2022 hanggang 2025. So sa 75 o 65 per month niya siguro, Mayor and Israel, ay malamang na mayroong mga more than 2 million na kanyang payback na tatanggapin dito sa kanyang sahod na hindi na ibigay. Yan ang ating patuloy na mga updates mula sa Mindanao. RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daming bayan. Ganyan pala. Babalikan natin report ni Val Gonzales. Sandali lang mga Val. Nako talaga ha. Ito na ba sinasabi natin ha? May-ari ng SUV na nagtakip ng plaka para makaiwas sa huli ng NCAP. Pinagpapaliwanag ng LTO. Ay, alam mo Lakay, may nireport din ako kay kahapon. Ay, nung isang araw kay ASEC Vigor Mendoza. Dahil aside sa medyo may pagkakamote yung driver. Kamote yung driver. 4 wheels to Lakay. Yung kanyang likod ng sasakyan ay yung parang alam mo yun Lakay, yung pag nagma-mount ka ng bike, yung lalagyan ng bike, yung, di ba may mga ganon? Yung kanya Lakay parang intentional. Yung plaka niya hindi mo talaga mababasa. Doon sinako niya sa plate number niya. Di ba may batas tayo? Dapat po kita, visible ang plaka. Yun Lakay, kamote na. Actually papabayaan ko sana na kamote. Okay lang kasi sa akin yung ganon. May mahaba naman pasensya natin. Nakita ko nung pagtingin ko sa likod, hindi ko makita yung plaka. Ayun, medyo nag-init yung ulo ko. Sinumbong ko na lang. Masyado ka high blood. Kasi Lakay, may batas tayo paano kung na-involve siya Lakay sa sa isang insidente, hindi man lang siya mapaplakahan, di ba? Punta ka sa harapan. Ang ginawa ko Lakay, dahil nga, nung nag-stop na yung ilaw, traffic, nasa kanan siya, sa left naman ako, umabante ako para makunan siya ng rear camera. At nakuha ko ang plaka niya. At binigay ko na sa LTO.
Iba naman pinapalabo yata yung plaka para hindi makita. Para hindi makita. Pero di ba suspended ang implementation ng NCAP sa EDSA? Hindi lakay. Diba? Tuloy pa rin ang NCAP. Yes. Yung add and even scheme ay tuloy pa rin yun lakay. Ay tuloy pa rin ba? Tama ako. Tuloy pa rin ang add and even scheme. Alamin natin kay Val Gonzales mamaya. Sandali lamang Val Gonzales. Pero tinatawagan ang panawagan sa mga donors, sponsors, benefactors, and players ng FBI NAA Golf for a Cause na naka-schedule ngayon. Galing kay Mista, kay Kuyang General Aldi Nieves. Ayan ay pinapalam po sa mga sponsors at mga players sa supposed to be a golf tournament ngayon. June 6 dahil holiday nagkaroon pa ng conflict sa schedule sa East Streets Golf Club diyan sa may Antipolo, Binangonan, Rizal. Kaya ito po ay pinagpapaliban sa June 13, 2025, araw ng Biyernes, same time and venue. Ayan. The change is upon the request of East Streets Golf Club Management to accommodate holiday-related schedule adjustment. Ayan. Panawagan po mula sa FBI NAA, Philippine Graduates Officers. Yan po ay mula kay General, kay Mista, General Aldi Nieves. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:44. Ang oras na yan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:51. Ay, bago ang report ni Val Gonzales, ayan, binabati ni Kuyang, Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo, ang kanilang bunso, ayan, si Vernice Mara Aka Yetbo Lopez. Happy birthday, bunso. Ayan, Bernice Mara Aka Yetbo. Ayan, mula kay Daddy Amir Putin. Ayan, Vladimir Putin Pelaez. Ayan, nako, ito ba yung reregaluhan ng ano? Ayan na naman sa reregaluhan. Reregaluhan ng parang kotse ni Sister L. Ayan, Fortuner ba yung kotse mo? Hindi, lako pambili ng gano'n. Toyota Cross da, Bernice. Ayan. Happy birthday din kay happy birthday din kay Gabriel Abrojena. Ayan, ng Paway, Ilocos Norte. Aba, kamag-anak namin ito, binabati ni Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway. Report mula kay Val Gonzales. Eto na laka, yung may-ari ng SUV na nagtakip ng kanyang plaka para makaiwas sa NCAP. Ayan, ayaw lakay. Yung AI yung kanyang uutakan. Ayan, kasi AI cameras ang gamit natin lakay. Pinagpapaliwanag po yan ng LTO, RH5. Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa registered owner ng sports utility vehicle na umiwas sa huli ng no contact apprehension policy o NCAP sa pamamagitan ng pagtatakip ng plaka ng kanyang sasakyan. Ayon sa LTO, ang naturang sasakyan ay natunton sa viral video na may bike carrier sa likod na nagtakip sa plaka nito habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, bibigyan nila ng pagkakataon na may-ari na magpaliwanag hanggang June 10 kung bakit hindi dapat siya pagmultahin sa pagiging improper person to operate a motor vehicle na nakasaad sa Section 27 ng Republic Act 4136. Ang akbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siguraduhing ligtas at may disiplina sa kalsada. Gate ni Asik Mendoza, patuloy ang LTO na nagmomonitor sa mga sasakyan at magsasagawa ng mga hakbang upang masigurong seguridad at kaayusan sa mga kalsada sa buong bansa. Ako si Val Gonzales. So Val, klaruhin natin. So tuloy pa rin implementation ng NCAP sa EDSA kahit suspended ang rehabilitation. Tuloy pa rin na Mayor, sa matter of fact, mukhang magdadagdag pa sila ng mga camera. At bukod sa EDSA, Mayor, meron pang ilang mga lugar gaya ng Rojas Boulevard at maging dyan dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City, Mayor. Tuloy
yung panghuhuli. Kaya naman na Mayor, mula nung ipa-implementa ito, ay kapansin-pansin na yung pagiging disiplina ng mga dumarang po. Takot din alam mo, pala. Mayor, kahapon Sister El Mayor, kahapon binaybay namin ng piloto nating Sherrick Mendoza Jr. Itong kahabaan ng EDSA. Alam mo, dito sa may southbound lane, ang ganda ng itsura. Dahil pantay-pantay. Dito sa may San Juan, pantay-pantay. Akala mo may tagapamalo na bawat lumihes ng konti. Alam papaluin, kaya ang ganda ng itsura, Mayor, lalo na kung mabidyuhan dahil yung mga motorsiklo na dating umaagaw doon sa bike lane, hindi mo na sila makikita. Hindi mo na sila makikita, natatakot na sila na ma-issuehan ng ticket sa pamamagitan ng NCAP. Okay nga ron. Buti naman. Maganda epekto. Ayan. Ay, kaya tayo lakay sang-ayon sa ganyan. Okay, maraming salamat, Val. Back to you, Mayor at Sister Ed. Maraming salamat, Val Gonzales mara sa QC. Pero may report si Edniel Parosa, kaya lang hindi makapasok, ha? Nasaan ba siya sa West Philippines? Nasa Ayungin ba? Nasa Baho de Masinloc? Nasa saang lugar ba siya? Ang kasi lakay, itong Chinese, Plan Maansyan. May dash kasi lakay PLA-N Maansyan. Basta barko ng China. Ng barko ng China, mahirap bigkasin na may bow number na 525, nakita sa Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines malapit sa Panata Island, Lakaya, at niradyohan niya ng BRP Andres Bonifacio. At ang Philippine Navy ship na BRP Andres Bonifacio, Lakaya, nag-issue din ng radio challenge dito po sa barko ng China na nakita nga dyan sa bisinidad ng Panata Island. Ngayong araw yan po, ngayong umaga lang ng Biyernes. At ayon kay Lieutenant Commander Christian Malabanan, Operations Officer ng PS-17, ito nalaka yung ikatlong Chinese warship na mistulang nagmo-monitor sa Maritime Patrol ng AFP dyan sa may Kalayaan Island Group. At ilang araw nga kasi lakay nitong mga ilang araw na nga nasa Kalayaan Island Group yung DZRH News. Nandyan si Ed Nilakay kasama at iba pang tauhan ng media para nga sa Maritime Patrol ng AFP bago ang araw ng Independence Day, yung pagunita natin ng Independence Day sa June 12 naman next week. Ayan, umiinit ang attention dyan. Lakay, mukhang mainit ang sitwasyon dyan ngayon. At kung isipin mo yung lakay, 3 beses na. 3 beses na pala silang niradyohan. Hindi, 3 ng warship yung nakita nila na nagmo-monitor. Malalaki yan lakay, warship sige, basta monitor lang. Pero ingat-ingat din dyan yung ating mga, lalo na may mga taga-media din na nandyan. Basta wag tayong sasalakayan. Alam mo lakay, mayroong joke. Alam mo yung joke, sobrang linis daw ng mga barko ng Pilipinas. Ganun ba? Alam mo kung bakit? Laging wino-water cannon. Your business is our business. May shampoo ba yan? Sabi ko nga ang problema walang sabon. May car wash, may ship wash. Ship wash, oo. Ayan, talaga. Nagiging biro na lang yung mga ganyan Anyway, basta chill-chill lang. Ayan, at binabatan si King Pedrosa at Vice Mayor Ferdinand Ignacio. Manong Joe Fontanilla, happy birthday, ha? At kay Bishop Efraim Fautagana, ayan. At binabati natin si Rona Naidas ng Davao City. Ayan, sabi ilang hektarya daw yung pinasemento ko ang pilapil dun sa amin sa Pinili. Kasi ayan, sobrang tagal mo. 500 square meters lang. Ayan. Good morning, Noble Yun Samaniego. Ayan, Kapitan Elsa Bartolome. Ayan, kay Kuyang Judge Boyet Mapili. Good morning. Ayan. At pakibati na rin si Kuyang Man Scarpio at ating VP Sara Duterte. At binabati natin si Bong Saludes. Ayan. Basta mayroong mega project, may kickback. Ay Nilo Perez, maraming salamat Kuyang. Ayan, at paring Nante Andrin.
Ayan, at binabata rin si Kuyang Plasi Chavez. Ay, Kuyang, good morning. Kuyang Edgar Ayate, maraming salamat po. Welcome back now. Sabi ng aking kababayan, si Modesto Galinato ng Paway, ay ng Barangay Purita, Ilocos Norte. At Dr. Ruel Aguila, ayan, sino daw yung bagong anchor na naka-red ngayon? Ayan. Bago ho namin to Bagong-bago. Talaga, Dr. Ruel Aguila, Ayan, maraming salamat, paring Lito Palapag. At Kuyang Robin Go, ayan, ng Cotabato Masonic Lads. Dr. Minggita Padilla, thank you, paring Manding Bahakan. Kuyang Jun Kikoy, ayan, maraming salamat po sa inyo. At kay Kuyang Barney Hosana, pakibati naman ang mga brethren and Demolays attending the Demolay Alumni National Convention in Golden Race Hotel. Sa Golden Race Hotel and Resort sa Alaminos sa Pangasinan. Ito ay convention hanggang June 6 hanggang June 7. Ayan. Greetings from the General. Your business is our business. Anong report ni Miss Sofia? Mahigit 300 opisyal ng GOCCs nag-submit ng courtesy resignation. Aba, baka may recycle lang ang mga ito. Reshuffle. Reshuffle. Miss Sofia Gans, please come in. Sofia. Mahigit 300 na executives mula sa 78 government-owned and or controlled corporations ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation. Sa datos ng Governance Commission for GOCCs as of 4 p.m. ng June 4, umabot na sa 352 ang kabuang bilang ng GOCC officials na naghain ng courtesy resignation alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ang 18 na chairpersons, 18 na CEOs at nasa mahigit 200 na board members. Kasama sa listahan sina PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco at BCDA Chairperson Hilario Paregues, maging ang President and CEO na si Joshua Bingkang. Kabilang rin sina PCSO Acting Chairperson Felix Reyes at Manila International Airport Authority General Manager and CEO Eric Jose Ines. Matatanda ang nakatanggap ang mga ito ng utos mula sa palasyo na maghain ng courtesy resignation noong May 28. Ayon sa palasyo, ito'y para ma-assess ang performance ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang GOCCs upang makapag-realign ng prioridad ang pamahalaan. Kagaya sa mga miyembro ng gabinete na nakasalalay kay Pangulong Ferdinand Marcos kung mananatili sa posisyon ng mga pinuno ng halos 80 GOCCs. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Sofia Gans sa ating Your Business is Our Business. The road is long. Chill-chill lang po tayo mga habigan. Thank God it's a Friday and it's a holiday. At muli sa ating mga kapatid mga Muslim, ayan, happy tuloy yan. Parang you're so slang naman. Where have you been then? Happy Edil Adha. Tama ba? Akala ko magaling ka sa Ilocos, Slovakia. Bakit? Galing sa Ilocos, Slovakia, pero slang. Slap of the tongue. At ayan po ang kabayan natin palatuntunan ng Damdamin Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Bukas samahan niyo ako sa aking programang Spotlight. At meron akong mga guest artists tomorrow. Mga singer yan, Lakay. 6 to 7 p.m. Oh, wow. Antabayanan, DZRH Operation Tulong, Miss Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras 10:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ikaw ba'y nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho? Nagbabalik ang programang magbibigay proteksyon sa mga manggagawa. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television, live din sa Facebook, YouTube, at www.dzrh.com.ph. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez, at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related. Sa ECC, protektado ang mga manggagawa. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. araw-araw iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, oras natin, 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa